Balik laro agad si Magnus Carlsen. Kakatapos lang po ng hindi magandang pangyayari sa pamilya nila dahil pumanaw po yung kanyang ina kamakailan lang kaya nga nag-withdraw po siya sa ginanap na Super United Croatia Rapid and Blitz. Yun po yung nangyari. So ang na-expect ko medyo pahinga pa muna yan pero balik laro po siya dito sa ginaganap na Title Tuesday ngayon lang pong July 16, 2024 late edition. At ito ang matindi. Usually pag may ganyang pinagdadaanan ka, madalas po hindi ka makakonsentrate yan eh. Medyo magkakalat ka sa laro. Pero Magnus Carlsen, after round 8 po ng Title Tuesday, perfect score. Tinalo niya po sila Bogdan Daniel Deac, sila Parabian, sila Sarana na kung saan tinatalo siya ng mga yan eh. Madalas siyang talunan yan kahit condition yan si Magnus pero pinerfect 8 out of 8 at round number 9 kalaban niya na po si Grandmaster Ali Reza na may score na 7.5 out of 8 naman. Anong nangyari dito? Tingnan po natin. Ipot po ginawa. Nag D6 tapos dinipor. Aba, naging modern. So G6 po yan, nag Knight C3 and then C6 lang ni Magnus. Puro pawn lang po ang pinagtitira ni Magnus dito. Nag F4 po and then Magnus, aba, ang approach kasi ginagawa parang perk po yan. So tinirahan po ng D5. Medyo kakaiba na po yun. Kasi from D6, D5, para nagsayang ng tira, pero linya pa rin po yan. Para po masira yung napakagandang sentro. So, ang ginawa po niyan, in-E5, tinirahan ni Magnus ng H5 lang. Linya pa rin po pala ito. Modern defense, rat defense, accelerated, organized variation. Haba ng pangalan. Anyway, nag-bishop po yan sa E3, nag-knight lang po sa H6, nag-H3, tumira po ng knight F5, umatras F2, tapos H4. Ayan. Para saan yung H4? Para mamaya hindi po matirahan ng G4, mag-e-empass ang capture. So, nag-knight F3, develop lang po. Nag-knight naman po diyan sa may A6 si Magnus na novelty na. Kasi ang dating ginawa, ibabalik ko lang, may E6 po at meron pong B6. Pero yung Knight A6 po na tinira ni Magnus, novelty na. At according sa engine, hindi na maganda yan. Pero dahil blitz po ito, yung mga ganyang tira, okay lang madalas sa opening. No? Anyway, ang ginawa po A3 to prevent po yung talon ng kabayo. Pero ang plano pala ni Magnus, Knight C7. Yung pala yung ikot. Ang weird nga ng ikot na ginawa niyan eh. Tumira po ng Bishop D3. Knight E6 lang. Mali na naman daw. Pinakain lang, no? Pero gusto niya talaga magkaroon po ng solid na pawn dyan. Tapos inaatake ito. I think that's what Magnus is trying to do here. So, ang ginawa po niyan is nag-queen lang po doon sa may dito to defend the pawn na tinirahan na po ng knight lang sa G7. Nakita niyo yon? Pang, 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 pang. Nag-iikot yung kabayo ni Magnus. Grabe, no? Anyway, nag-knight lang po sa E2. E6, ayan, solid na. So, tumira po ng castling, Bishop E7. And then, nag-C4. Pagka C4, kinapture lang ni Magnus yan. Binawi po ng Bishop, tapos B6 si Magnus para makalabas naman itong Bishop. Tinirahan po ng Knight C3 develop, Bishop B7, and then nag-Rook T1 lang. Kinaslingan na ni Magnus. Ayan, no? Very solid na po yung position. Close to equal. Kanina lamang nang malaki si Ali Reza. No? Ang evaluation nga po ng engine, clearly better. Pero eto po, close to equal na pagkakasling. Kasi nakadevelop na si Magnus, safe na din yung king. Tumira po ng queen e2, nag-knight h5, attacking the pawn, bumalik, pero nag-queen c7. Pwedeng itabla ni Magnus, babalik lang siya eh. Pero nagpilit si Magnus nag-bishop d3, bumalik kasi kakainin yung kabayo. Kasi pag bumagsak po ito, na nandito ka, babagsak yung h4. Kaya kailangan dyan, para palik, may depensa. So, ang ginawa po niya, knight e4, c5 na, binuksan po yung open file, na-kinapture lang, at Magnus, nag-blunder po dito. Ang tira po kasi, bawiin mo lang, equal na equal, 0-0, pero kinapture niya eh. Bakit po blunder yan? Kasi nga, kakapturein lang yan eh. Ngayon, pagka-text, nakahang po yung tore, di ba? So, hindi pa makain ito, gagalaw yan. Rook a d8, at pagka rook a d8, may sundot na tikim sa pawn. Kasi pag kinain mo to, may kain din. Kaya napilitan ganun, 1 pawn down. So, nag-queen lang po sa C1, pinapalit, bishop C5. Of course, wag mo ipapalit pag losing ka. Kinapture po yung kabayo, binawi po ng knight. And then,
nag-king move. Bakit po siya nag-king move? Para pwedeng kainin to. Hindi na nakapin. Anyway, nag-queen e7 to defend. Kinain yung c5, binawi ng pawn. And then, kinapture yung pawn. Torre pala, binawi ng torre. Tapos, rook d1. Anong ginagawa ni Ali Reza? Pinapalit niya. Bakit? One pawn up endgame eh. Siyempre si Magnus, ayaw ko. Ayun, hindi mo na pinalit. At kung titingnan nyo oras, pareho sila less than a minute na lang. So, tumira po ng knight G5 na rook B3 na mali. Bakit siya mali? Kasi may knight E4 daw. Ayun, paano mo ito madepensahan na may sapul pa dun? Kaya nga nag-king G7 na lang at kinapture. So, 2 pawns down, losing na. So, nag-rook E3 si Magnus, tumira ng rook dito. Napakagandang tira. Queen E8, Queen C4, mali. Though may threat po siya dito. Ayan po yung pinaka-threat niyan eh. May nakalimutan si Ali Reza. Ang tamang tira daw po kasi ibalik natin is rook dito lang. Anong nakalimutan niya? Pinapabalik lang yung torre. Ang nakalimutan niya, yung idea po ng rook E1, knight G3, mate. Pero si Magnus, wala ding oras. Hindi niya nakita yon. So, nag-king move. Na kung saan, naku po, pwede pa doon dumipensa, Queen B4 to defend that move. O, kaso, nag-queen doon, mali. Then, nagkaroon po ng rook E1. Aray ko po, no? Pagka rook E1, tumira po ng queen D2 to attack that rook na tumakbo lang po sa F4. At eto na. Lamang pa rin daw po si Ali Reza. He just need to prevent yung knight B3 by playing knight E4. So, ang ginawa po na yun na nga, slightly better pa rin. Kaso, nag-queen B8 si Magnus. Para saan yung queen B8? Ito, tansyado ko. At Ali Reza, 11 seconds on the clock. Kumain. At tamang tira is queen D3. I-disrupt mo yan. Aningin mo yung kanyang torre. Pero, ayun na nga po ang ginawa. E di napag queen B6, yari ka ngayon. Ngayon, unang tingin, akala mo, okay pa rin. Kasi nga, may check. Anong meron sa check? Pagka takes, may knight check. Pagka umangat ka, check na naman. Pag bumalik, may check pasok. Oh, nakakatakot yan. Pero Magnus, well calculated niya. Wala pa namang gagawa yan. Tingnan nyo, maubusan ng check yan. Pagka king mo, saan ka check? Oh, pag dito ka chumek sa ilalim, angat lang. Yan na lang kasi natitira eh. Oh, angat. Mamatiin ka. Saan ka check? Wala na. Humarang na lang. Pagkarang kinain lang. Tumakbo doon. Oh, baka maka-perpetual. Bumalik lang. At ubos ang oras. Losing na din po kasi kahit chumek ka dyan, tatakbuhan ka lang eh. At mauubusan ka po ng check eventually. Ayan oh. Kahit dito po kasi pwede nang i-atras na lang. Ay, check pala siya dyan. Anyway, wag tayo dyan chumek. Dito tayo chumek. Ayan. So, mati pa rin. Lamang po ng napakaraming pyesa. At dahil sa panalo ni Magnus, perfect siya. Ito matindi. Ito po matindi. Round number 10, puro champion si Pabi, di ba? Ubos kay Magnus. So, Magnus Carlsen, 10 out of 10 na. Ang kalungkutan nga lang, hindi ko na ito i-analyze. Round number 11, nadali siya ni Sindarog. Ayun. So, tie for first po sila. Ito po ang final standing after ng 11 rounds ng Title Tuesday. Champion si Sindarog kasi tinalo niya si Magnus. Samantalang second pa rin si Magnus, tie sila. At ayan po ang kabuuan. Si Hikaru Pampip. No, naglaro pala si Hikaru, no? May talo siya. May mga talo. Alright, so yan po ang kabuuan ng torneo ni Magnus sa kanyang pagbabalik pagkatapos po ng nangyari sa kanilang pamilya. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pag-iita, abangan niyo po yung mga susunod na video kasi Magnus, nako, maglalaro ng speeches. At hindi lang yon, may ano pa po, Champion Chess Tour dito po online sa chess.com. Maraming salamat sa support. God bless mga kapiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.